Kabanata 471. Tinitigan ni Luna si Lucas. Gaya ng dati, wala itong emosyon sa mukha habang isinasantubi ang cellphone at nagsisimulang uminom ng sabaw. Hoy, Lucas, hindi mo ba titingnan ang inbox mo? Tanong ni Luna. Hindi. Bakit? Hindi kailangan. Ha, paanong hindi kailangan? Kailangan kaya, sobrang curious na ako, buksan mo na, sabi ni Luna habang umuupo sa kandanggan ni Lucas. Tumingin si Lucas sa kanya, saka binuksan ang inbox niya. May bagong email mula kay Rebecca. May kasama itong nakakompress na file attachment na marahil ay naglalaman ng ilang larawan o mga dokumento. Bilisan mo, i-download mo na. Pagmamadali ni Luna. I-click ni Lucas ang file at nagsimula ang pag-download. Mabilis ang internet, kaya ilang segundo lang ay natapos agad. Pagkatapos ay unzip ang file, maraming larawan ang bumungad sa loob ng folder. Hindi na nakapaghintay si Luna sa mabagal na galaw ni Lucas, kaya agad siyang nagbukas ng isa sa mga larawan upang makita ito ng mas malinaw. Pareho silang natigilan. Inilapat ni Luna ang palad sa kanyang noo. Alam ko na. Malungkot na tumingin si Lucas sa kanya. Sinabi ko sa'yo na huwag kang magloko. Hindi ako naglalako, okay. Hindi paparazzi ang kumuha ng mga to. Ang gumawa nito ay ang mahal mong kababata. At sobrang lihim na nga natin. Walang makakapansin kung hindi nila tayo minamanmanan buong araw. Masayang tinitingnan ni Luna ang mga larawan habang ini-scroll ang mga ito. Pero grabe, ang ganda ng pagkakakuha ng mga litrato. Tingnan mo ang ilaw, yung anggulo. May kuha pa rito na palihim kitang hinalikan, at ito naman yung palihim akong naglagay ng wheatgrass sa buhok mo, hahaha. At ito pa, nakakahiya naman. Lucas, padalhan mo ako ng kopya, please. Gusto kong itago to, bilasan mo. Ang lahat ng larawang iyon ay kina Luna at Axel, na siya ring si Lucas. Hindi na nakapagtataka kung bakit sinabi ni Rebecca na nag-cheat siya kasama ang isa pang lalaking artista. Hindi naman iyon mali, sa isang banda. Habang iniisip iyon ni Luna, may napansin siyang hindi tama at pahapyaw niyang tiningnan si Lucas, may halong irap. Mukhang talagang sobrang concerned sa iyo ang mahal mong kababata, ano? Bumilis ang tibok ng puso ni Lucas nang mapansin niyang nagseselos si Luna. Hinawakan niya ito sa bewang at may pang-aasar na sinabi, nagseselos ka ba? Tigilan mo nga ang pag-iiba ng usapan. Narinig ko noon na wala kang makausap dahil masyadong mataas ang IQ mo. Si Rebecca lang ang nakakausap mo. Kaya close talaga kayo. Gusto mo ba ang tipo niya? Yung matalinong babae tulad ni Rebecca. Sumanghal ang butas ng ilong ni Luna habang tumataas ang inis niya. Seryosong sabi ni Lucas, hindi. Gusto ko yung medyo tanga. Sino ang tanga? Ikaw ang tanga. Biglang nina si Luna at tumayo mula sa kandanggan niya, saka inagaw ang sabaw. Kino-confiscate ko na to. Wala ka nang makukuha. Habang nakikitang mabilis na umatras ang dalaga, napatingin si Lucas sa kanyang ibabang bahagi na tumugon dahil sa sobrang lapit nila kanina. Napakabilis ng reaksyon. Biglang tumunog ang cellphone niya. Si Russell ang tumatawag. Sinagot ni Lucas ang tawag. Hello. Hoy, Lucas, parang may mali sa boses mo. Kinilabutan si Russell nang marinig ang tinig ni Lucas. Anong kailangan mo? Bad trip ako ngayon, lumabas ka naman at uminom tayo. Mahinang sabi ni Russell. Sa wakas ay tinawagan na siya ni Rebecca kahapon, pero si Lucas pa rin ang bukang bibig nito. Sinubukan na niya ang lahat ng mga ideya ni Lucas sa panliligaw, pero wala ni isa ang umubra. Isa sa mga pangunahing dahilan ay hindi niya talaga kayang manatiling kalmado at cool kapag kaharap si Rebecca. Pagod na siya sa emosyonal na roller coaster na paulit-ulit niyang dinaranas. Hindi ako available, diretsahang pagtanggi ni Lucas. Anong pinagkakaabalahan mo? Tanong ni Russell. Busy akong nakikipagtalo sa asawa ko, sabi ni Lucas, saka agad na ibinaba ang tawag. Naiwan si Russell na walang masabi. Kahit na sinabi niyang nag-aaway sila, bakit parang nag-e-enjoy pa siya? Para bang naglalandian lang sila sa isa't isa. Sana balang araw, makipagtalo rin ako kay Rebecca sa kalagitnaan ng gabi. Sa living room ng villa ng pamilyang Jones. Kumusta, Becky? Nasabi mo na ba kay Lucas? Tanong ni Archie. Tumanggaw si Rebecca. Natakot akong maging awkward siya kung sa tawag ko sasabihin, kaya nagpadala muna ako ng text message, tapos sinundan ko ng email. Mukhang nakita na niya ang mga iyon, pero hindi pa rin siya nagre-reply sa akin. Parang inaasahan na ni Archie ang ganitong resulta. Lalaki pa rin siya. Kailangan niya ng kaunting oras para ay proseso ang ganitong bagay. Magandang pagkakataon ito para sa'yo. Subukan mong maging mas agresibo, gumugol ka ng oras kasama siya. Huwag mong palampasin ang pagkakataong ito. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Tumanggaw si Rebecca. Alam ko na ang dapat kong gawin. May pagmamalaki sa mga mata ni Archie habang tinitingnan ang kanyang anak. Alam niyang hindi siya bibiguin nito. Pagbalik ni Rebecca sa kanyang silid, lumabas siya sa balkonahe at tinawagan si Russell. Kaka-reject lang ni Lucas kay Russell kanina, kaya hindi niya inaasahang may tatawag sa kanya. Laking gulat at tuwa niya nang makita kung sino ang tumatawag, si Rebecca. Siya mismo ang tumatawag sa kanya sa ganitong kalalim na ng gabi. Nabuhayan si Russell, pero may natutunan na siya, kaya pinigilan niya ang kanyang emosyon at maingat na nagtanong, Oy, Becky. Anong meron? Wala naman masyado. Iniisip ko lang na maganda ang panahon nitong mga nakaraang araw, kaya naisip kong mag-aya ng ilang kaibigan para mag-hiking at mag-camping. Interesado ka ba? Tanong ni Rebecca.
Nagulat si Russell. Handa na sana siyang agad pumayag, pero naalala niya ang taktika ni Lucas, kaya kalmado niyang sinabi, kailan? Tingnan ko muna kung available ako. May dalawang magkasunod na holiday bukas, ano sa tingin mo? Sabi ni Rebecca. Bukas, mukhang okay naman ako, sige. Pilit na pinanatili ni Russell ang pagiging kalmado. Ang saya naman, pwede mo rin bang tanungin kung gusto ring sumama ni Lucas? Napatigil ang masayang ekspresyon sa mukha ni Russell. Si Lucas, malamang hindi siya sasama. Bakit naman? Tanong ni Rebecca. Nakipag-away siya kay Luna, kaya baka hindi siya available. Halatang ayaw na ayaw ni Russell na tanungin pa siya. Nag-away sila, naghinala si Rebecca na may kinalaman iyon sa mga litrato. Nagpatuloy siya, mas lalong dapat siyang lumabas at magpahinga muna. Hindi ba gusto niyang mag-hiking kapag nalulungkot siya? Russell, tulungan mo akong tanungin siya, ha? Please. Pinag-isipan itong mabuti ni Rebecca. Alam niyang kailangan niyang maging proactive, pero hindi sobra. Batay sa karanasan niya, hindi kailanman nagustuhan ni Lucas ang mga babaeng masyadong agresibo. Kailangan siyang lapitan ng dahan-dahan at natural. Kaya napagpasyahan niyang si Russell ang mag-aya kay Lucas, iyon ang pinakamainam na paraan sa sandaling iyon. Kabanata 472. Sa kabilang linya ng telepono, natahimik muna si Russell sandali. Sige, tutulungan kitang tanungin siya. Salamat, good night, good night. Pagkababa ng tawag, ibinato ni Russell ang cellphone at nagsindi ng sigarilyo. Humiga siya sa sofa at tahimik na nanigarilyo. Malamig at tahimik ang paligid sa silid. Makalipas ang ilang sandali, biglang sinipa ng lalaki ang mesa sa harap niya. May malakas na kalabog, naging magulo ang sala at may mga spark na lumabas mula sa malaking screen ng TV. Maya-maya, unti-unting hamupa ang galit ni Russell. Huminga siya ng malalim at dinampot ang cellphone para tawagan si Lucas. Hoy, Lucas, magkakampong tayo bukas. Huwag mong sasabihin sa akin na hindi ka available. Kung hindi, makikipag-away ako sa'yo ngayon din. Irritable ang boses ni Russell. Anong problema? Tanong ni Lucas sa dati nitong walang emosyon na tono. Wala, basta sumama ka. Kapag hindi, dito na nagtatapos ang pagkakaibigan natin. Yan lang, bye. Agad na ibinaba ni Russell ang tawag. Nahulog sa sahig ang cellphone at malungkot niya itong tinitigan. Sinampal niya ng malakas ang sarili. Russell, hanggang kailan mo papahihirapan ang sarili mo? Gayunpaman, wala siyang magawa. Hindi niya kayang isuko ang pagmamahal niya kay Rebecca. Tinitigan ni Lucas ang kanyang telepono nang may kaunting pagtataka. Samantala, abala si Luna sa pag-ubos ng laman ng palayok ng sabaw. Ngayon, alam na niya kung gaano ito delikado. Kailangan niyang mabilis na maitapon ito. Biglang may yamakap sa kanya ng mahigpit mula sa likuran. Ano ba? Sagot ni Luna sa medyo inis na tono. Isasama kita bukas sa isang lugar para maalis mo ang inis mo, okay? Tanong ni Lucas. Ha, maalis ang inis ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Luna pabalik. Pinanggako ko lang kay Russell na mag-hiking bukas, sagot ni Lucas. Hiking, may kinalaman ba ito sa inis niya? Maliban kung, sasama rin si Rebecca. Kaya ang ibig sabihin ni Lucas, gusto niyang durugan ang pag-asa ni Rebecca minsan at para sa lahat gamit ang pagkakataong ito. Wala namang pakialam si Luna tungkol doon, kaya bahagyang nagangat siya ng balikat. Sige, dahil bakasyon tayo bukas mula sa acting, magandang pagkakataon din para mag-relax. Masayang suhestyon ni Luna, pwede ba nating isama si Little Treasure? Agad na sumagot si Lucas, hindi. Bakit? Bakit hindi? Tanong ni Luna ng medyo inis. Magiging third wheel siya, sagot ni Lucas. Nabigla si Luna at hindi makapagsalita. Tinawag ba niyang third wheel ang anak niya? Habang nag-uusap sila, may narinig silang mga hakbang mula sa likuran. Malungkot na tinitigan ng Little Bun ang kanyang ama, na parabang halatang narinig nito ang kanilang pag-uusap. Mabilis na binuhat ni Luna ang Little Bun. Hey, baby, bakit gising ka pa? Huwag kang makinig sa kalokohan ng tatay mo. Siya ang third wheel, ang pinaka-nakakainis na klase ng third wheel. Hindi ka namin isasama dahil makakapagod yan. Matutulog ako sa iyo mamayang gabi. Huwag kang magalit, hindi natin siya papansinin. Tinitigan ng masama ni Luna si Lucas, pagkatapos ay umakyat sa taas dala ang Little Bun. Walang masabi si Lucas. Third wheel nga. Maaraw at mainit ang panahon, perpektong araw para magkampang. Sa parking site sa paanan ng Mount Bells, nag-uusap sina Rebecca, Russell, Lucille, at iba pang mga kasama habang hinihintay ang pagdating ng iba. Nasaan na siya? Hindi pa dumarating. Babaliwalin ba niya tayo? Walang ganun. Dumating lang ako dahil narinig kong sasama si Lucas. Panipi. Tiningnan ni Rebecca ang kanyang relo at huminga ng malalim. Maghintay lang tayo ng kaunti, medyo bad mood si Lucas. Baka natulog pa siya ng sobra. Bad mood. Ano nangyari? Halos naamoy na ng iba ang chismis na paparating. Nag-aatubiling sabi ni Rebecca, parang nag-away sila ng girlfriend niya. Malaking balita nga. Talaga, nag-away talaga sila. Hindi ba parang sweet lang sila nung huli nating nakita? Sis Becky, seryoso ka ba? Totoo ba na nag-away sila ng babaeng iyon? Hahaha, sa wakas nag-away na sila. Alam ko na hindi sila tatagal. Posible ba na hiwalay na sila? Posible, malaking bagay talaga ang dapat nangyari para magkipag-away si Lucas sa kanya.
Humingi ng paumanhin si Rebecca habang binobomba siya ng mga tanong ng grupo ng mga kaibigan. Pasensya na, hindi ko rin alam ang buong detalye. Narinig ko lang kasi nabanggit ni Russell. Ngunit sa totoo lang, alam niya na pagkatapos ng ganitong pangyayari, tiyak na nakipaghiwalay na si Lucas kay Luna. Lumipat naman ang atensyon ng grupo kay Russell. Master Scott, ano nangyari? Master Scott, Master Russell Scott. Ano? Sagot ni Russell nang may inis habang hinihit-hit ang kanyang sigarilyo. Master Scott, bakit ka naman tila napapaisip? Tinanong lang namin kung ano ang nangyari kay Lucas. Totoo bang naghiwalay na sila ni Luna? Naghiwalay. Medyo bad mood na rin si Russell, kaya hindi niya masyadong pinansin ang pinag-uusapan nila kanina at nalito kung paano sila nakarating sa konklusyong iyon. Oo, hindi mo ba sinabi kay Becky na nag-away si Lucas at ang girlfriend niya? Tanong ng isa. Ngayon lang naalala ni Russell na sinabi nga niya iyon, pero ginawa lang niya iyon bilang dahilan dahil ayaw niyang sumama si Lucas sa kanila. Talaga bang naniwala sila sa akin? At parang, naniwala rin si Rebecca. Tiningnan ni Russell si Rebecca. Napansin niyang sobrang masaya ito sa araw na iyon at iba na sa dating malamig na kulay ang mga damit nito, ngayon ay nakasuot siya ng matangkad na pulang damit. Ngunit si Russell, mukhang sobrang hindi maayos ang pakiramdam. Tumigil sila sa pagtatanong kay Russell dahil tila nasa malalim siyang ulap ng pag-iisip. Nagpatuloy na lang sila sa tsismisan habang naghihintay. Ay, nandyan na, yun ba ang kotse ni Lucas? Saan? Oo, yun nga ang kotse niya. Isang itim na four-wheel drive ang huminto malapit sa kanila. Bumukas ang pinto at lumabas si Lucas. Lumapit si Rebecca sa kanya at ngumiti ng maliwanag, dumating ka na rin, Lucas. Naghihintay na kami sa'yo, tara na. Ma'am, tumanggo si Lucas. Nang magsimula ng maglakad si Rebecca, napansin niyang hindi siya sinundan ni Lucas. Sa halip, pumunta ito sa kabilang bahagi ng kotse at binuksan ang pinto. May inimbitahan ba si Lucas na iba? Isang tao ang bumaba mula sa kotse. Ito ay, si Luna. Kabanata 473. Bakit nandito si Luna kasama ni Lucas? Hindi maitago ni Rebecca ang pagkagulat sa mukha niya, sobrang bigla ng revelasyon na iyon. Nakatingin na lang siya sa dalawa. Ang mas kahanga-hanga pa, nang lumabas si Luna mula sa kotse, kusang hinawakan niya ang kamay ni Lucas. Suot ng dalaga ang parehong puting sports outfit na suot ni Lucas, at nakatali ang buhok niya sa isang ponytail. Kinuskos niya ang mga mata niya, parang kakagising pa lang. Maaga pa para magising si Luna nung umaga na iyon, kaya nakahilig siya sa upuan at natulog sa loob ng kotse, iyon ang dahilan kung bakit hindi napansin ng lahat na may ibang tao sa upuan sa harap. Nakatayo sila ng magkatabi, suot ang kanilang couple outfit, at mukhang totoong love-struck couple. Paano ito posible? Hindi ba sila naghiwalay? Wala ring bakas ng anumang pagtatalo. Ano ang naging mali? Miss Windsor, nandito ka rin pala. Pilit pinanatili ni Rebecca ang kanyang kalmadong tono habang nakakuyom ang mga kamao. Mukhang antok pa si Luna, kaya sumagot si Lucas sa halip niya, holiday ngayon, kaya dinala ko siya palabas para mag-relax. Nakikita ko, kung gayon tara na, baka hindi natin maabot ang tuktok bago dumilim. Bumalik sa normal ang ekspresyon ni Rebecca. Bagamat marami siyang tanong, naiintindihan niya na hindi ito ang tamang oras para magtanong. Maghihintay siya ng tamang pagkakataon para tanungin si Lucas mamaya. Pumunta rin ang babaeng iyon. Nadismaya si Lucille nang makita silang dalawa na suot ang kanilang couple outfit. Akala niya talaga ay hiwalay na sila. Nagulat din ang iba at nag-usap-usap sila sa mahinang boses. Parang hindi naman, sila naghiwalay. Baka nagkukunwari lang sila. Nagkaayos sila. Ano ba ang kakaiba doon? Hindi inalis ni Russell ang tingin kay Rebecca sa buong oras. Kitang-kita niya ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha nito nang makita niya si Luna. Nakaramdam siya ng matinding kirot sa puso kasabay ng pagdududa. Kakabanggit lang niya nito kagabi, kaya bakit inakala ni Rebecca nang may kumpiyansa na hiwalay na sina Lucas at Luna? Pakiramdam ni Russell ay may mali. Mayroon ba siyang hindi alam? Taglay ang iba't ibang pagdududa sa kanilang isipan, sinimulan nila ang kanilang paglalakbay patungo sa tuktok ng bundok. Ang Mount Bells ay nasa humigit kumulang 3,000 metro mula sa lebel ng dagat. Napakaganda ng tanawin nito dahil ito ay natural na tirahan ng iba't ibang halaman at hayop. Makikita rito ang kamanghamanghang tanawin ng dagat ng mga ulap at sari-saring berdeng burol. At pagkatapos ng isang gabi ng kampong sa tuktok, tiyak na kahanga-hanga ang pagsikat ng araw kinabukasan. Dati, mag-isa lang pumupunta rito si Lucas kapag gusto niyang mag-training o mag-isip-isip, pero ngayon, may kasama na siyang iba. Mukhang inaantok pa rin si Luna kahit nakalabas na ng kotse. Hindi niya sinagot ang mga pagbati sa paligid niya nang may pag-aalinlangan. Karamihan sa mga tao rito ay galing sa parehong grupo noong huling beses na pumunta siya sa shooting range. Dahil sa pagganap ni Luna sa shooting range, ang kanilang saloobin ay mausisa at maingat sa kanya ngunit dahil kasama nila si Lucas, naging palakaibigan sila sa panlabas. Sa pagkakataong ito, may isang pares ng bagong kasal na ikinasal pagkatapos nilang magkakilala sa pamamagitan ng isang blind date. Nagsimula nang magreklamo ang dalaga sa paanan ng bundok, nako, ang taas naman, talaga bang hanggang dito na lang tayo sa taas? Naiisip ko na mamamatay ako sa kalagitnaan. Ayos lang, bubuhitin kita kung pagod ka. Ikaw ang pinakamagaling. Nang marinig ni Lucas ang usapan ng bagong kasal, tiningnan niya ang dalaga sa tabi niya. Pagod ka pa ba? Umungo si Luna, kasalanan mo to.
Kagabi ay ininis nito ang Little Bun, kaya kailangan niyang pakalmayan ito at natulog lang siya ng ilang oras. Naiintindihan ni Lucas ang ibig sabihin ni Luna, pero sa pananaw ng iba, ganap na ibang kwento ito, at nagpapatakbo ng kanilang imahinasyon. Talaga nga bang nagkaayos sila? Ginawa ba nila iyon buong gabi? Naglakad si Lucas sa harap ng babae habang humihikab ito at yumuko ito. Sakay na. Ano? Tanong ni Luna. Sumakay ka sa akin at ipagpatuloy mo ang pagtulog. Talaga, natukso talaga si Luna sa malapad nitong likod kaya mabilis itong sumugod sa kanya. Inayos ni Lucas ang kanyang posisyon at nagsimulang maglakad habang nakasakay si Luna sa kanyang likuran. Natigilan ang lahat sa kanilang nakita. Pati ang mag-asawa ay natalo sa kanila. Handa nang kargahin ng lalaking iyon ang asawa niya kahit pagod na ito pero nakarga na ni Lucas si Luna bago pa man sila magsimula. Hanga ako kay Lucas. Hahaha, hindi ako makapaniwala na may ganitong katangian pala si Lucas, ilang taon na ang nakalipas pero ngayon sanay na ako. Nasa kalagitnaan na sila ng tuktok at nakatulog si Luna sa buong biyahe. Nagpatuloy si Lucas nang walang anumang senyales ng pagkapagod kahit na nakapatong ito sa kanyang likod. May ilang taong humihingal sa likuran niya, si CEO Ford ay, sobrang, lakas. Nagkukwentuhan ang grupo habang nasa daan at maganda ang kanilang pagsasama, maliban kay Lucille at sa ilang mga babaeng palakaibigan kay Rebecca. Hinabol ni Lucille si Lucas at sinabing, "Pinsan, malayo pa ang lalakbayin natin. Gaano katagal niya balak matulog? Gusto ka ba niyang pagurin?" Bahagyang kumunat ang noo ni Luna dahil sa ingay at malamig na tiningnan ni Lucas si Lucille. "Tumahimik ka." Sobrang lena si Lucille. Sa likuran ng grupo ng mga naghahiking, lalong lumakas ang pagdududa ni Rebecca nang mapanood niya sina Lucas at Luna. Sa wakas, narating nila ang tuktok ng bundok bandang gabi. Pagkatapos ng maikling pahinga, nagsimula ng magkampo ang lahat. Hindi na nakapagtiis si Rebecca at lumapit kay Lucas. "Lucas, maaari ba kitang makausap sandali?" Tumingin si Lucas kay Luna na nag-aayos ng tolda. Habang nakatutok ang tingin ni Luna sa tolda, sinenyasan niya ito na ituloy na ang pagsama kay Rebecca. Mahirap siguro para kay Rebecca na tiisin ito ng ganito katagal. Napahiya si Rebecca dahil sa walang pakialam na ugali ni Luna. Saan nanggaling ang kanyang kumpiyansa? Habang naglalakad sila ng medyo malayo sa campsite, nagtanong si Rebecca, "Lucas, nakita mo ba yung mensahe at mga litrato na ipinadala ko sa iyo kagabi?" "Ma'am." Nakatingin pa rin si Lucas kay Luna kahit na kinakausap na siya ni Rebecca. "Nakita mo ba si Luna kasama ang lalaking iyon?" Muling pagkumpirma ni Rebecca sa kanya. "Oo." Mukhang kalmado pa rin si Lucas. "Iyon lang ba ang naging reaksyon niya rito?" Huminga ng malalim si Rebecca at muling nagtanong, "Kung gayon, ano sa palagay mo?" Sumagot si Lucas, "Magaganda ang mga larawang ipinadala mo, salamat." Kabanata 474. Magaganda ang mga larawan. Salamat. Sandali, naisip ni Rebecca na may problema sa kanyang mga tainga. O may problema ba kay Lucas? Ganito kaya ang magiging reaksyon ng isang normal na lalaki matapos makita ang mga intimate na larawan ng kanyang kasintahan na may kasamang ibang lalaki. Huminga ng malalim si Rebecca at sinubukang pakalmayan ang sarili. Nag-aalala siyang nagtanong, "Lucas, pinagbabantaan ka ba ng babaeng iyon?" Wala na siyang ibang maisip na dahilan para manatili si Lucas sa babaeng iyon pagkatapos ng nangyaring ganoon. "Hindi," sagot ni Lucas sa matatag na tono nang walang anumang kakaibang ekspresyon. "Kung gayon, bakit mo pa rin siya kasama?" Hindi siya naintindihan ni Rebecca. "Ako ang lalaking nasa larawan," simpleng sabi ni Lucas. "Ikaw, anong sinasabi mo?" Nagulat si Rebecca, saka nagpatuloy, "Ang lalaking nasa larawan ay ang kasamahan ni Luna na nagngangalang Axel Coleman." "Paano naging ikaw yan? Mali ba ang ipinadala kong mga larawan?" Sa malinaw na boses, binasag ni Lucas ang kanyang sariling imahinasyon habang patuloy siyang naghahanap ng mga dahilan para sa sarili. "Ako si Axel Coleman, binago ko lang ang aking mukha." Ang sinabi ni Lucas ng walang emosyon ay labis na ikinagulat ni Rebecca at hindi siya makapaniwala. "Ikaw, sabi mo, ikaw si Axel Coleman." "Pinipigilan kami ng kanyang career na ihayag ang aming relasyon at napakakaunti ng aming oras na magkasama, kaya pinili kong gumugol ng oras kasama siya sa ganitong paraan." Bihira lang magsalita ng ganito karami si Lucas, pero bawat salita ay parang kutsilyong tumatagos sa kanya. "May iba ka pa bang tanong?" Tanong ni Lucas. Umiling si Rebecca, mukhang namutla siya. "Mga tanong, ano pa ba ang maaari kong itanong?" Kahit gaano pa niya ito pag-isipan, hindi niya kailanman mahulaan na ang lalaking kasama ni Luna sa larawan ay si Lucas mismo. Ang lalaking malamig sa lahat ay palihim na pinalitan ang mukha at sumali sa shooting para lang makasama ang babaeng iyon ng mas matagal. Sinubukan niyang huwag masaktan ang pride nito at niyaya niya itong mag-hiking, iniisip na sa wakas ay malalaman na niya ang tunay na kulay ng babae. Ngunit sa huli, itinanggi lang ni Lucas ang lahat ng kanyang pagsisikap, siya pala ang palaging gumaganap na joker sa laro. "Kung ganoon, hayaan mo akong magsabi ng ilang bagay," wika ni Lucas pagkatapos ng ilang sandali. "Anong gusto mong sabihin? Na ako ay isang masamang babae na sinusubukang paghiwalayin ka sa kanya?" "Hindi ko nga alam na ikaw iyon. Talagang nag-aalala ako na niloloko ka," sigaw ni Rebecca sa kanya. Pinutol siya ni Lucas at tiningnan siya gamit ang malamig nitong mga mata. "Becky, may mga bagay na hindi ko sinasabi ng malakas dahil sa tingin ko ay matalino kang tao. Naniniwala akong naiintindihan mo."
Kinagat ni Rebecca ang kanyang labi habang may luha sa kanyang mga mata. Tumigil ka, ayokong marinig yan. Hindi siya pinansin ni Lucas at ipinilit ang kanyang opinyon sa kanya. Becky, imposibleng maging tayo. Kahit ano pa ang nangyari noon, ngayon, o sa hinaharap, kaibigan lang ang tingin ko sa iyo at wala nang iba. Kahit wala si Luna sa tabi ko, hindi rin ako ang makakasama mo. Sana ay huwag mo nang sayangin ang oras mo sa akin. Hindi inaasahan ni Rebecca na ganito kaprangka si Lucas na magsabi ng isang bagay na nakakasakit sa kanya. Nanginginig siya. Lucas Ford, napakalupit mo. Sinasabi ko lang ito sa iyo dahil itinuturing pa rin kitang kaibigan. Ito ang huling paalala ko. Ikaw man o ang iyong ama, pakiusap, itigil mo na ang hindi mo dapat ginagawa. Kung hindi, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang tunay na kalupitan. Iyon lang ang gusto kong sabihin. Pagkatapos ay naglakad palayo si Lucas. Nanghina ang mga binti ni Rebecca dahil sa pagod na nararamdaman niya. Bumagsak siya sa sahig, basang-basa ng malamig na pawis ang kanyang damit. Oo, alam niya, paano niya hindi napansin. Ayaw niya lang maniwala o tanggapin ito hanggat hindi itinuturo sa kanya ni Lucas ang malinaw na katotohanan. Lucas Ford, paano mo nagawa sa akin ito? Hindi mapigil ang sigaw ni Rebecca. Sa isang malaking puno, ilang hakbang lang sa likuran ni Rebecca, ay tahimik na nakasando si Russell dito. Pinigilan niya ang sarili kahit gusto niya talaga itong aliwin. Kung pupunta siya ngayon, mahihiya lang ito. Kahit alam niyang hindi siya dapat makinig ng palihim, hindi niya maiwasang sumunod nang makita niya sina Lucas at Rebecca na nag-uusap. Sino ang mag-aakala na ganito pala kalala ang takbo ng mga bagay-bagay? Mula sa kanilang pag-uusap, si Rebecca o ang kanyang ama ang nag-imbestiga kay Luna, at pagkatapos ay kumuha ng ebidensya ng kanyang panloloko. Kaya ganoon katiyak si Rebecca na maghihiwalay silang dalawa. Pero sa huli, maging siya ay nagulat. Hindi may larwan si Lucas, ganito na lang niya kamahal ang babaeng iyon. Tungkol naman sa masasakit na salitang binitiwan ni Lucas, tiningnan niya ang masakit na ekspresyon sa mukha ni Rebecca. Kahit na naaawa siya rito, naiintindihan niyang ginawa iyon ni Lucas para sa ikabubuti nito. Naiintindihan din niya na handa nang palampasin ni Lucas ang bagay na ito dahil sa kanilang pagkakaibigan. Kung hindi pa rin matuto si Rebecca. Pero matututo ba talaga siya? Isa siyang matalino at mayabang na babae. Ngayong sinabi na sa kanya ni Lucas ang lahat, magiging handa kaya siyang pakawalan siya. Sa hindi mapakilang puso ni Russell, may sumiklab na makasariling munting pag-asa. Kung kaya sanang isuko ni Rebecca si Lucas, baka sakaling magkaroon siya ng pagkakataon. Natapos ni Luna ang pagtatayo ng tent, sa kanya nakita si Lucas na pabalik na. Nandito ka na. Ma'am. Tingnan mo ang tent na itinayo ko. Hindi ba maganda? Ang tibay niya. Proud na tinapik ni Luna ang kanyang tent. Bahagyang dumilim ang ekspresyon ni Lucas nang makita ang pagiging kampante ng dalaga. Hindi ka ba man lang nag-aalala? Ang hirap mo talagang pakisamahan. Ano? Magagalit ka ba sa akin dahil nagtitiwala ako sa'yo? Sabi ni Luna. Napabuntong hininga si Lucas, alam niyang hindi niya kayang manalo sa pagtatalo laban sa kanya. Naipaliwanag ko na ang lahat sa kanya, ulat ni Lucas sa kanyang asawa. Habang tinitingnan ang walang emosyong mukha ni Lucas, muntik nang matawa si Luna. Tumayo siya sa tiptoe at hinalikan ito sa labi. Good boy, bibigyan kita ng halik. Nang hatiin na ang mga tent, natural lang na magsama sina Lucas at Luna sa iisa. Sina Lucille at Rebecca ang magka-tentmate, ang bagong kasal ay may sarili ring tent, at ang iba naman ay naghatian na lang sa natitirang mga tent. Si Russell lang ang malas. Dahil hindi pantay ang bilang nila, siguradong may isang may iwan. Wala na talaga siyang mahabang pasensya sa umpisa pa lang, at dagdag pa ang sobrang sama ng loob niya noong araw na iyon, kaya walang gustong makitent sa kanya. Kaya mag-isa siyang matutulog. Mukhang magiging isang gabing walang tulog para sa marami sa kanila. Kabanata 475. May transparent na bahagi sa itaas ng tent, at dahil mataas sila sa sea level, kitang-kita ang kumikinang ng mga bituin sa langit. Humiga si Luna sa tabi ni Lucas, at habang pareho nilang tinitingnan ang mga bituin, mahina niyang bulong. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Nako, namimiss ko na si Little Treasure. Kahit sa simpleng pagtingin lang sa mga bituin, naiisip niya si Little Treasure. Huwag kang mag-isip ng ibang lalaki kapag kasama mo ako. Napanganga si Luna sa tuwa. Anak natin siya, di ba? Kahit anak pa natin siya, sagot ni Lucas. Nawala nang masabi si Luna. Kung gayon, ano ang mangyayari sa ating mga anak sa hinaharap? Ang kawawang mga anak ko ay iiwan mo. Humarap si Lucas sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng mas maliwanag kaysa sa mga bituin sa langit. Hindi ko sila pababayaan, gumawa tayo ng ilan. Umubo si Luna, kalma lang. Sinasabi ko lang. Nagkwentuhan sina Lucas at Luna tungkol sa kung ano-ano, mula sa pagkakaroon ng mga sanggol hanggang sa bilang ng mga batang lalaki at babae na gusto nila, hanggang sa may narinig silang kakaibang ingay mula sa tolde sa tabi nila. Parang isang batang babaeng umiiyak. May umiiyak ba? Tanong ni Luna. Wala, walang emosyon na sagot ni Lucas. Wala, pero may narinig ako. Mas lumino ang mga boses. Ma'am, hindi, huwag, dahan-dahan lang. Nanahimik si Luna. Habang palakas ng palakas ang mga tunog, naintindihan ni Luna kung ano ang ginagawa nila. Ang bagong kasal pala sa tabi ng kanilang tent iyon.
Nanalo sina Lucas at Luna sa laban noong araw, kaya gusto nilang bumawi sa gabi. Ma'am, mahal, sa tingin mo ba bakit parang walang nangyayari sa tent ni Lucas? Baka napagod siya sa pag-akyat, pero ang lakas ng stamina niya ah. Ikaw talagang malandi ka, talaga bang stamina ng ibang lalaki ang pinag-uusapan mo sa harap ko? Ah, bagalan mo, nakakainis, ma'am. Lumakas at lalong naging maingay ang kanilang mga boses, halos lahat ay naririnig sila. Naiintindihan naman iyon dahil bagong kasal pa lamang sila, kaya ang ilan sa kanila ay nagbingi-bingihan na lamang. Gayunpaman, syempre, may ilan din na hindi nakatiis. Walang hiya ka, Thea Hill. Hinaan mo ang boses mo. Sigaw ni Russell mula sa kanyang tolda. Tumawa ang lahat, akala nilang lahat ay tapos na ang paghaharap. Inaasahan na nilang may maririnig mula kay Lucas at sa tolda ng kanyang maliit na kuneho, ngunit nauna rito sina Thea at ang kanyang asawa. Pero wala naman talagang nangyayari sa tent ni Lucas. Ganun ba talaga siya kapagod sa pagbubuhat kay Luna ngayon? Habang iniisip ng lahat ang tungkol doon, biglang may malakas na kalabog. Bam! Nagmadaling lumabas ang lahat sa kani-kanilang mga tolda at nakita nilang gumuho ang tolda nina Lucas at Luna. Pati ang tolda ay gumuho. Gaano ba sila katindi? Gaya ng inaasahan kay Lucas. Maya-maya pa, tinulungan ni Lucas si Luna palabas ng tolda ng may madilim na ekspresyon. Tinitigan niya ang dalaga. Ito pala ang matibay mong tolda. Pinilit ni Luna na tumawa. Wala itong saysay. May mga bahagi ba akong hindi nabasa? Habang naguguluhan siyang bumubulong, bigla niyang napagtanto na lumabas na pala ang lahat sa kani-kanilang mga tolda at makahulugang tumingin sa kanya at kay Lucas. Kahit ang mga bagong kasal na katabi nila ay mukhang umamin na sa pagkatalo. Nang mapagtanto niya ang iniisip ng mga taong ito, agad na natulala si Luna. Maaari bang maging mas dalisay ang kanilang mga iniisip ng kaunti? Sa pagkakataong ito, si Lucas na lang ang nagtayo ng tolda ng mag-isa. Hindi kalayuan, pinagmasdan ni Rebecca ang silang dalawa, ramdam ang matinding puot na hindi pa niya naranasan noon. Bandang madaling araw, bago pa man lumiwanag ang langit, biglang nagising si Luna dahil sa maingay na ingay sa labas. Ma'am, Lucas, anong nangyayari sa labas? Kinuskos ni Luna ang kanyang mga mata at umupo, sa kabinuksan ng pintuan ng tolda. Pagkatapos, nakita niya na si Lucille ay balisang sinusuri ang mga tolda isa-isa kung may tao o kung ano. Dahil sa kaguluhang ginawa ni Lucille, nagising ang lahat. Anong nangyayari? Nang makita niya si Lucas, parang nakita ni Lucille ang haligi ng isyong ito at tumakbo palapit na may luha sa kanyang mga mata. Kuya, nawawala si Sis Becky. Anong ibig mong sabihing nawawala? Sumugod si Russell at hinawakan sa braso si Lucille, halatang balisa. Nag-aalalang paliwanag ni Lucille, pagkagising ko, napansin kong wala si Sis Becky sa loob ng tent, kaya inisip ko na nagpunta lang siya sa banyo at hindi ko na masyadong pinansin. Pero hindi na siya bumalik at hindi rin niya sinasagot ang mga tawag ko. Naghanap na ako sa paligid pero hindi ko siya makita. Sobrang nag-aalala na ako ngayon. May nangyari kaya kay Sis Becky? Kinuha ni Russell ang kanyang cellphone at tumawag. Nagsimangot siya ng ipaalam ng automated message ng operator na naka-off ang telepono sa kabilang linya. Nang maalala niya ang nangyari kagabi, hindi niya maiwasang magmukhang balisa. Wala naman sigurong nangyari. Tourists pati to na dinadayo ng maraming tao. Wala pa akong narinig na kaso ng mga mababangas na hayop dito. Paano kung masyadong dinibdib ni Sis Becky ang mga nangyari at may ginawa siyang masama sa sarili niya? Sabi ni Lucille habang galit na nakatitig kay Luna. Nandito pa ba ang mga bagahe at gamit ni Becky? Tanong ng isang tao. Tumanggo si Lucille. Nandito na ang lahat, kaya, imposibleng nauna siyang umalis. Kahit na umalis siya, siguradong sinabi niya sa akin. Sa katunayan, kakaiba ang kinikilos ni Sis Becky simula kagabi. Nag-aalala talaga ako na baka may nangyari sa kanya. Biglang sumigaw si Russell, kung gayon, ano pa ang ginagawa natin dito? Dali, maghiwa-hiwalay na kayong lahat para hanapin siya. Damn it, kung alam lang niya na mangyayari ito, hindi na sana siya nahiyang lumapit dito para aliwin siya habang umiiyak ito kahapon. Hinayaan niyang magwala ang kanyang mga iniisip kung may nangyari nga ba. Tunay ngang masakit ang mga sinabi ni Lucas kahapon. Kahit malakas si Rebecca, isa pa rin siyang babae na may sariling emosyon. Pumasok si Luna sa tent para magbihis. Hindi naman siguro gagawa ng kahit ano si Rebecca dahil sa depresyon, di ba? Ano nga ba ang sinabi mo sa kanya kahapon? Tumingin si Lucas sa kanya, pagkatapos ay inulit ang sinabi niya kay Rebecca ng paunti-unti. Nang matapos makinig si Luna, tumikim siya. Napakalupit talaga. Sumagot si Lucas, sa tingin mo ba masyado akong malupit? Tumawa ng malakas si Luna, hindi pa ako kapantay ni Mother Teresa para maawa sa sarili kong karibal. Tara na at hanapin natin siya. Sinubukan ni Rebecca na pumadjitin sa kanila kahit alam niyang may relasyon ito kay Lucas, kaya hindi niya inisip na may problema sa sinabi nito sa kanya. Sa kabaligtaran, kung nag-iwan si Lucas ng puwang para sa pagdududa, magiging tunay na irresponsible iyon para sa kanilang tatlo. Kabanata 476. Pagkatapos magbihis, naghiwa-hiwalay ang lahat para hanapin si Rebecca sa mga nakapalibot na lugar. Lucille, huwag kang malungkot, hindi naman talaga ganoon kaina si Becky. Kasalanan lahat ng babaeng yan. Sobra-sobra na siya, sinusubukan niyang pukawin si Sis Becky simula kahapon at sinasadya niyang magpakarga sa pinsan ko at halikan ng isa't isa na parang walang ibang tao sa paligid. Pagsapit ng gabi, sila pa nga.
Nako, nakakasakit lang talaga ng moralidad sa publiko. Bulyo ni Lucille. Sumusobra na talaga ang babaeng yan, kahapon ko pa gustong sabihin yan. Nandito ba siya para mag-hiking o matulog? Kung gusto niya matulog, dapat umuwi na lang siya. Bakit pa siya pumunta? Kawawang Becky. Ang ilang mga babaeng karaniwang maayos ang pakikitungo kay Rebecca ay nagsimulang magreklamo at ibinubuhos ang lahat ng sisi tungkol sa nawawalang Rebecca kay Luna. Maliban na hayagang ipakita ng magkasintahan ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Kung nakakasakit ito sa moralidad ng publiko, hindi ba mas lalo pa silang masasaktan ng kanyang asawa batay sa kanilang mga pamantayan? Gusto sanang magsalita ni Thea at ng kanyang asawang si Clinton ngunit kakampi nila si Rebecca, kaya wala silang maitutulong kung pakikialaman pa nila ito. Umiling na lang sila at ipinagpatuloy ang paghahanap. Habang nagsisimulang lumiwanag ang langit, unti-unting lumilipas ang oras para sa kanila at lahat ay naghiwalay na ng landas, ngunit hindi pa rin nila siya matagpuan. Hindi maiwasan ang kanilang mga ekspresyon ng pagkapuno ng pag-aalala. Hindi rin nagbunga ang paghahanap ni Luna. Napakamot siya ng ulo at nagmungkahi, Lucas, maghiwalay na tayo sa paghahanap. Mas bibilis kung ganun. Kung may nangyari talaga kay Rebecca, tiyak na magiging problema ito, lalo na para kay Lucas. Kahit wala itong kinalaman sa kanila, tiyak na sila ang sisisihin. Hindi naman sa hindi niya narinig ang mga taong nagchichismisan at nagbubulungan kanina. Masalimuot ang mga daanan dito, mas mabuting manatili ka sa akin, sabi ni Lucas na nakakunot ang noo. Walang magawa si Luna kundi tumingin kay Lucas, na para bang gusto na siyang itali sa sarili niya at buhatin. Matanda na ako, sa tingin mo ba mawawala ako? Huwag ka nang madaldal, bilisan na nating maghanap. Hindi na siya napigilan ni Lucas. Tawagan mo ako kung may mangyari, huwag kang mawawala. Alam ko na, alam ko na. Becky, sis Becky, nasaan ka? Sagutin mo ako kung naririnig mo ako. Ate Rebecca, sigaw ni Lucille ng buong lakas mula sa bangin at biglang nabangga si Luna sa isang liko sa makitid na daan. Nang makita niya si Luna, agad siyang tinignan ni Lucille ng masamang tingin. Bruha ka, nawawala si Ate Becky dahil sa'yo. Masaya ka na ba? Kontento ka na, di ba? Paano ka naman naging ganito kasama? Tinaas ni Luna ang kanyang kilay na may pagtatanong. Sana sa hinaharap, kapag may third party na humadlang sa inyo ng kasintahan mo, at nawala ang third party dahil tinanggihan siya ng kasintahan mo, sana ay maging ganito ka rin kabuti, Miss Ford. Ikaw, galit na sigaw ni Lucille, anong third party? Ikaw ang third party. Ikaw ang third party sa pagitan ni na Sis Becky at ng pinsan ko. Miss Ford, naiintindihan mo ba talaga ang ibig sabihin ng third party? Noong nakipagrelasyon ako sa pinsan mo, single pa ako noon, at ganoon din siya. Paano mo napagtanto na ako pala ang third party? Kinagat ni Lucille ang kanyang labi at tumanggi, magkasamang lumaki sina Sis Becky at ang pinsan ko at magkakilala na sila simula pa noong bata pa sila. Tumango si Luna ng seryoso. So, sinabi ng pinsan mo na may gusto siya kay Rebecca at gusto niya itong pakasalan. Hindi niya sinabi sa akin yan, pero siguradong may gusto ang pinsan ko kay Sis Becky. Hindi pa siya nagkakaroon ng kasintahan nitong mga nakaraang taon dahil hinihintay niya si Sis Becky. Tila siguradong sigurado si Lucille. Habang nakatingin sa matigas ang ulo at inosenteng babae, ayaw nang magsalita pa ni Luna, pero dahil pinsan siya ni Lucas, may sinabi pa rin siya sa huli. Binibini, ipinagmamalaki mo ang iyong sarili bilang isang sugo ng katwiran upang ipaglaban ang hustisya ng iba. Pero naisip mo na ba na tanungin ang mga iniisip ng iyong pinsan bilang sarili niyang dugo at laman? Talaga bang may gusto siya kay Rebecca dati? Ang relasyon ba ng pinsan mo at ni Rebecca ay kasing inosente at kasing walang kupas ng pag-ibig gaya ng inaakala mo? Paulit-ulit mong kinukwestiyon ang pinili ng pinsan mo batay lang sa sabi-sabi ng isang tagalabas para sirain ang relasyon ng pinsan mo sa kasintahan niya. Hindi mo ba iniisip na may problema? Ako, ang dami ng sinabi ni Luna pero natigilan si Lucille. Totoo ngang itinuring niya si Rebecca bilang isang idolo dahil hinahangaan niya ito, siya ay may kakayahan, namumukod tangi, at matalino. Palagi siyang nasa panig niya. Pagdating naman sa kanyang pinsan, hindi niya kailanman sinikap na unawain siya, itinuturing lang siyang traidor. Habang iniisip niya iyon, sa mga usapan nila ni Rebecca, hindi niya namamalayang nararamdaman niyang dapat ay magkasintahan ito at ang pinsan niya, dahil palagi niyang naririnig si Rebecca na nagbabalik tanaw sa mga nakakatawang kwento noong sila ay bata pa. Kaya inisip niya na nagkakagusto sila sa isa't isa. Gayunpaman, hindi kailanman nagbigay si Rebecca ng tiyak na sagot tungkol sa totoong nararamdaman nito sa pinsan niya. Sa katunayan, tama si Luna. Noong nagsimula siyang makipag-date kay Lucas, pareho silang single, kaya sino ang third party? Bigla namang napaisip si Lucille at hindi alam ang sasabihin. Gayunpaman, kahit na ganoon, nanatili pa rin ang kanyang inis sa babaeng nasa harap niya. Kahit na hindi ka ang third party, hindi mo maaaring gamitin ang sinseridad ng pinsan ko para magpasikat, magyabang, o manakat ng mga tao. Alam mo ba kung gaano kalungkot si Sis Becky? Malinaw na may ginawa kang bagay na nakasakit sa kanya at hanggang ngayon ay hindi pa namin alam kung nasaan si Sis Becky. Hindi ka ba nagsisisi kahit kaunti? Paano nagkaroon ng isang taong kasing sama mo? Habang galit na inaakusahan siya ni Lucille, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Luna at tumakbo ito papalapit sa kanya ng napakabilis. Si Lucille, na hinawakan ni Luna, ay umakto na parang nahawakan ng isang maruming bagay at agad siyang itinulak palayo sa kanya.
Anong ginagawa mo? Huwag mo akong hawakan. Hindi inaasahan ni Luna na bigla siyang itutulak ni Lucille. Kahit na hinailan na niya si Lucille palayo sa kanya, itinulak pa rin siya patungo sa isang gumuguhong bangin. Bago pa man siya makariyak, nanghina ang kanyang katawan at gamulong siya pababa sa bangin. Natigilan si Lucille habang pinagmamasdan ang bangin kung saan ito nakasabit ng may katiyakan at pinanood ang lumiit na silhouette ni Luna hanggang sa mabilis itong maglaho. Ilang segundo ang lumipas, isang nakakabahala na tili ang narinig, Lucy, anong nangyari? Anong nangyayari? Ilan sa mga nasa malapit ay naakit ng sigaw ni Lucille. Luna, nahulog si Luna, iligtas ninyo siya, dali, iligtas niyo siya, sigaw ni Lucille. Pagkasabi niya noon, biglang nagbago ang ekspresyon ng lahat. Anong sabi mo? Bakit biglang nahulog si Luna? Ano nga ba ang eksaktong nangyari? Lucille, magsalita ka ng malinaw. Seryosong tanong ni Russell. Russell, anong gagawin natin? Nahulog si Luna sa bangin. Nakita ko siyang nahulog. Biglang gumuho ang kinatatayuan ko. Natambo siya dahil hiniligtas niya ako. Pakiusap, iligtas mo siya. Dali, iligtas mo siya. Russell, humingi ka ng tulong. Kabanata 477. Hindi na napigilan ni Lucille ang sarili at nagsimulang humagulgol habang nakaupo sa lupa. Sa sandaling iyon, wala na sa isip nila si Rebecca. Natabunan sila ng gulat sa pagkahulog ni Luna mula sa bangin. Nakikita pa rin nila ang malinaw na mga palatandaan ng gumuhong lugar sa bangin kung saan nakatayo si Lucille. Malinaw na nahulog si Luna mula roon. Paano nila siya may iligtas? Isa itong walang hanggang kalaliman sa ilalim nila. Alam ng lahat na hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari ang ganito sa Mount Bells. Maraming tao ang nagkakamali ng hakbang at nahuhulog sa bangin bawat taon at wala ni isang bangkay ang natagpuan. Kahit na sila ay mapalad na matagpuan, wala nang posibilidad na mabuhay. Nanginig ang boses ni Russell nang sabihin niya, sa ilalim ng bangin na ito ay ang pinagmumulan ng talon at maraming bato sa gitna ng lumaragasang tubig. Kung may mahulog man, kung mapalad man silang hindi matamaan ang ulo sa mga batong iyon. Hindi pa rin nila kakayanin ang malakas na impact ng pagtama sa tubig. Kung hihintayin natin hanggang sa maanod siya sa pampang, natatakot ako. Asahan natin ang pinakamasamang mangyayari. Pero kung bababa na lang tayo sa tubig para iligtas siya, magiging masyadong mapanganib ito. May mga katulad na insidente na rin bago nito at wala ni isa sa mga ito ang nagtagumpay sa kanilang mga pagtatangka sa pagsadyep. Ang nakapangangilabot na panunupil sa hangin ay lumawak dahil sa mga salita ni Russell. Anong gagawin natin? Nandito lang tayo para mag-hiking, paano tayo napunta sa ganito? Si Thea, na matagal nang matyaga, ay hindi na nakapagtimpi pa ng sandaling iyon. Nang uuyam, nagsimula siyang magsabi, dahil lang sa katigasan ng ulo ng isang tao at pagpapanggap na nawawala. Sinasabi ninyong lahat na si Rebecca ay napakatalentado, napakabait, pero hindi ko iyon nakikita. Kung talagang mabait siya, patuloy pa rin ba siyang mag-aasar sa kasintahan ng iba? Kahit na gusto niya ito, hindi niya magagawa ang ganoong kalaking bagay. Kaninong simpatiya ang sinusubukan niyang bilhin sa pamamagitan ng pagpapanggap na iniwan at pinagtaksilin? Walang relasyon si Lucas sa kanya. Maraming tao ang nagsimulang umayon kay Thea. Paulit-ulit na sinasabi ng nakakainis na si Lucille na may nangapi at nagalit sa kanya, pero hindi ko maintindihan. Sino ang nangapi sa kanya? Sino ang nagalit sa kanya? Sinundan niya ang kasintahan ng iba gamit ang sarili niyang pag-iisip at ginawa pa niyang biktima ang sarili niya, kaya paano siya naging kaawa-awa? Dapat talaga siyang magalit hanggang kamatayan. At si Lucille ay isa ring walang utak na tagasunod. Ngayon, pareho silang nakapatay ng isang mabait na binibini. Dapat ay kontento na sila ngayon. Nang marinig niya ang mga nakapangangilabot na salitang iyon, bumagsak si Lucille sa lupa sa gulat na para bang hiniwalayan siya ng kanyang kaluluwa. Alam niyang patay na siya, talagang patay na siya sa pagkakataong ito. Kapag may nangyari kay Luna, hindi ako papakawalan ni Kuya Lucas. Pero ang mas lalong nagpatakot at nagpapanik sa kanya ay nang masaksihan niya ang isang taong bumagsak at namatay sa harap niya at itinulak pa niya ito palayo. Tumigil ka na nga sa pagsasalita ng kalokohan. Kahit wala tayong plano, kailangan nating mag-isip ng paraan. Kapag nalaman ito ni Lucas, lahat tayo ay mapapahamak, udyok ng isang tao. Kailangang may magsabi agad kay Lucas tungkol dito. Magsabi, sino sa inyo ang pupunta? Tumahimik ang lahat. Sino ang maglalakas loob na sabihin kay Lucas? May gusto bang mamatay? Sasabihin ko sa kanya. Naglalit ang mga ngipin ni Russell at nanginig ang kamay niya nang kunin niya ang telepono niya. Kung hindi niya pinilit si Lucas na pumunta kagabi, wala sanang nangyari kay Luna. Nang tatawag na sana si Russell, biglang may narinig na sigaw ng isang babae mula sa karamihan, mahal, anong problema? Mabilis na tumingin si Clinton kay Thea. Kinakabahang tumingin si Thea sa gilid ng bangin ilang metro ang layo mula sa kanya at sumigaw, isang kamay. May kamay, may kamay. Kamay, saan? Nang sinundan ng lahat ang daliri ni Thea para tumingin, nakita nga nila ang isang kamay. Isang magandang kamay na pagmamayari ng isang babae. Ano yun? Ano ba to? Diyos ko, naging multo ba si Luna para manghingi ng buhay ng isang tao? Multo. Agad na tumaas ang tili ng lahat ng mga dalaga. Muntik nang himatayan si Lucille nang maubos ang dugo sa kanyang mukha dahil sa takot. Isang kaguluhan ang nangyari. Hoy,
Anong multo? Sa sandaling iyon, may isa pang kamay na humawak sa bato sa gilid ng bangin. Sumunod dito ang isang swoosh habang isang madilim na anino ang natambo mula sa gilid at bumagsak sa harap nila. Ano ito? Ano ang gumapang pataas? Diyos ko. Si Luna. Kamukha niya si Luna. Diyos ko. Ano ba ang nakita nila? Si Luna. Talagang siya si Luna. Ano bang nangyayari? Maaari kayang umakyat siyang muli ng mag-isa. Gulo-gulo ang buhok ni Luna at marumi ang puting sport dress niya na halos hindi makilala. Sa ilalim ng mga daliri niya ay may pinaghalong putik at lumot. Yumuko siya at naghahabol ng hininga. Matapos siyang gumapang palapit at huminga ng malalim, ang unang tanong niya ng may kaba ay, Hoy! Hindi mo sinabi kay Lucas, di ba? Habang pinapanood nila ang pangyayaring ito, lahat ay tila nakakita ng multo. Nakalimutan ni Lucille ang tungkol sa pag-iyak habang nakatayo roon, tulala, habang si Russell ay bumagsak sa lupa na mukhang tulala. Hoy, tinatanong ko kayo, bakit parang gulat na gulat kayong lahat? Tanong ulit ni Luna. Hindi ko pa nasabi sa kanya. Walang ekspresyong sagot ni Russell. Mabuti, huwag na huwag mong ipapaalam sa kanya ang tungkol dito. Nakahinga ng maluwag si Luna at umupo ulit. Sus Mariosep, baliw talaga siya. Ang unang sinabi niya pagkatapos gumapang pabalik mula sa bingit ng kamatayan ay hindi ang, salamat sa Diyos at hindi ako namatay, o ang pagiyak at pagtangis, sa halip, nakiusap siya sa kanila na huwag sabihin kay Lucas ang tungkol sa pangyayaring ito. Ayos lang ba siya? Mas nakakatakot ba si Lucas kaysa sa mahulog sa bangin? Mukhang inatake ng pagkabalisa si Russell. Paano ka nakabalik dito sa taas? Umakyat lang ako pabalik. Sarkastiko na sagot ni Luna. Muling nagtanong si Russell, umakyat, paano mo nagawa yon? Gamit ang aking mga kamay. Napalunok si Russell ng masakit at sinabing, Little Bonnie, hindi, heroine. Paano kaya ang istruktura ng katawan mo? Hindi ka ba namatay? Pinunasan ni Luna ang pawis sa kanyang noo at pinaikot ang mga mata kay Russell. Hindi mo pa ba naririnig ang batas ng survival sa cliff diving? Kumurap ang labi ni Russell. Narinig ko na, pero ito ang unang beses kong marinig na may umaakyat pabalik gamit lang ang mga kamay. Isa kang halimaw. Nang makabawi ang lahat mula sa kanilang kaba at pagkabigla, sinimulan nilang tanungin si Luna ng sunod-sunod. Ano ba talaga ang nangyari? Luna, talagang umakyat ka ulit ng mag-isa. Nakakagulat na mahikayan. Wala itong siyentipikong kahulugan. Alam mo ba ang lightweight kung fu? Noong huling beses na nagkita tayo sa shooting range, alam kong hindi ka normal. Wala ka namang espesyal na kakayahan, di ba? Sabi ko na nga ba kakaiba ang panlasa ni Master Lucas. Hindi talaga normal na tao si Miss Windsor. Ang dami niyong abnormal. Nang marinig niya silang nagsimulang magpalabis ng hindi maintindihan, ngayon na si Luna. Masyado kayong nag-iisip, isa akong normal na tao at hindi ako marunong ng lightweight kung fu. Sa katunayan, hindi nga ako nahulog. Kung nahulog talaga ako sa bangin, paano ako makakaakyat muli puwera na lang kung may pakpak ako? Kung gayon, anong nangyari? Heroine, huwag mo na kaming pag-alalahanin. Sabihin mo agad sa amin. Gustong linawin ni Clinton ang tunay na kahulugan ng usapin at tumanggo rin ang iba bilang pagsang-ayon. Ang paraan ng kanilang pagtitig kay Luna ay parang siya ang pinakasikat na mananalaysay sa mga sinaunang tea house. Kabanata 478. Binagalan ni Luna ang kanyang paghinga at simpleng nagpaliwanag, nang hindi ko makontrol ang aking katawan, ginawa ko ang lahat para gamulong pababa sa tulong ng mga palumpong para pabagalin ako at ang katotohanan ang bangin na ito ay hindi naman talaga patag. May humigit kumulang 70 degree na slope. Ginawa ko ang lahat para dumulas pababa sa bangin habang pinapakinabangan ang ibabaw ng aking katawan na gamulong sa slope. Mabuti na lang at sandali lang ako nadulas bago ko tuluyang nahawakan ang isang batong nakausli. Sa kasamaang palad, na-stuck ako sa isang mahirap na posisyon at hindi ninyo ako narinig noong sinigawan ko kayo. Nahulog ang telepono ko, kaya ang nagawa ko na lang ay umakyat. Pagod na ako. Hindi dapat ako naging tamad at hinayaan si Lucas na kargahin ako. Mabilis talagang bumabalik ang buhay. Nang marinig nila ang paliwanag ni Luna, mas lalong natigilan ang lahat. Nako, ang galing niya talagang mag-adjust ng anggulo at kung paano siya gamulong pababa kapag nahuhulog sa bangin. Nakakabaliw ito, tunay ngang hindi siya normal na tao. Hindi ba pwedeng nanatili ka na lang doon at hintayin kaming iligtas ka? Paano kung hindi ka nakahawak at tuluyang mahulog? Ano na ang gagawin namin? Nag-aalalang tanong ni Russell. Nang marinig ito ni Luna, hindi siya nagsalita. Tiningnan lang niya ng malabo ang direksyon ni Lucille. Ano ang napagdesisyon ng itago ni Lucille pagkatapos ng kanyang pagkahulog? Hindi naman sa pasimeste siya. Kailangan niya lang isipin ang posibilidad na iyon dahil, total, magkaaway sila ni Lucille. Sa sitwasyong iyon, kung hindi magsasalita si Lucille, hindi niya malalaman kung paano siya namatay. Isa pa, hindi siya sigurado kung gaano katagal kayang tiisin ng batong nasa ilalim ng kanyang mga paa, kaya mabilis siyang umakyat muli ng mag-isa. Walang paraan na ipapaubaya niya ang kanyang buhay sa kamay ng iba. Nahiya si Lucille sa titig ni Luna. Nang inig ang ibabang labi niya at natigilan siya. Sa sandaling iyon, dahil sa takot at pangambang maranasan ang mga kahihinatnan, naisip niya talagang huwag ipaalam kahit kanino o sabihin na lang na nahulog na si Luna sa sarili niya. Sige, nasagot na ang lahat ng gusto niyong malaman. Ngayon, tigilan niyo na ang pagpaligid sa lugar na ito.
Kapag napansin ito ni Lucas, patay na ako. Kailangan kong bumalik agad para magpalot ng damit at sirain ang mga ebidensya. Paalam na sa inyong lahat, sabi ni Luna habang tumatayo. Nang makitang hindi niya nabanggit ang pagliligtas kay Lucille at gusto pa niyang itago ang pangyayaring ito kay Lucas, lahat ay nagtinginan sa isa't isa sa pagkamangha. Hoy, sandali lang, Miss Luna Windsor, huwag kang gumalaw. Hindi namin alam kung malubhang nasaktan ka. Dapat kang pumunta at magpatingin sa ospital. Tama, para makasiguro ka, dapat kang magpa-check up. Sa katunayan, napakalaking bagay nito. Hindi natin dapat itago ito kay Master Lucas. Habang hiniharang ng mga tao si Luna at nagbibigay ng payo sa kanya, isang malamig na boses ng lalaki ang pumutol mula sa likuran, anong ginagawa ninyo? Nang marinig niya ang boses, napatalon si Luna at sa sobrang takot, muntik na niyang agawin ang damit ng iba para maisuot. Sa kasamaang palad, natunton na ni Lucas ang mga matang agila ni Luna na nakatago sa karamihan kaya't lumapit ito sa kanya. Anong nangyayari? Napakamot ng ulo si Luna at nagkunwaring kalmado. Natisod ako. Ganito ba ang hitsura ng pagkatisod? Ipakita mo sa akin kung paano ka nahulog. Parang x-ray na sinuyod ni Lucas ang maruming katawan ni Luna at nakita niya ang gumuhong bangin sa likuran niya, kasama na ang guilty expression ni Lucille na lalong nagiging malungkot. Ipakita sa kanya. Hindi maganda yan. Ang Great Demon King na ito ay napakasama. Nagkamali ako, napagdesisyonan ni Luna na mas mabuting aminin na lang ang kanyang pagkakamali. Sa sandaling iyon, hindi matiis ng lahat na panoorin ang nangyayari. Master Lucas, huwag kang masyadong magalit kay Miss Windsor. Lahat ng iyon ay salamat sa kanya sa pagliligtas kay Lucy kaya muntik na siyang mahulog sa bangin. Tama, natatakot siguro si Miss Windsor, dapat mo na lang siyang aluan. Sinimulan ng lahat na tulungan si Luna sa pamamagitan ng panghihikayat sa kay Lucas. Parang may paparating na bagyo sa ekspresyon ni Lucas. Muntik nang mahulog sa bangin. 5 minuto pa lang siyang nahiwalay sa kanya. Mali talaga siya. Kahit 5 segundo lang, hindi niya dapat hinayaang mawala ito sa paningin niya. Pagkatapos malutas ang panganib ni Luna ay sakalang napansin ng lahat na may isa pang tao sa likod ni Lucas. Si Rebecca iyon. Becky, saan ka nagpunta? Alam mo ba na lahat kami ay labis na nag-aalala para sa iyo? Nawala ka nang walang sinasabi at hindi makontak ang telepono mo. Hinahanap ka ng lahat buong umaga at muntik nang mapunta sa panganib si Lucy. Becky, napaka-irresponsible mo talaga ngayon. Hindi kailanman inakala ni Rebecca na haharapin niya ang ganitong eksena pagbalik niya. Lahat ay nasa panig ni Luna at pinapuna siya. Pinilit niyang panatilihing kalmado ang ekspresyon ng mukha habang taos-pusong humihingi ng tawad sa lahat. Pasensya na, masama lang ang loob ko kaya naglakad-lakad lang ako, at nawalan ng baterya ang telepono ko. Pasensya na talaga sa pag-alala sa akin ng lahat. Gayunpaman, hindi lamang hindi nakuha ni Rebecca ang simpatiya ng lahat, marami sa kanila ang naiinis na tumingin sa kanya. Maging ang mga kaibigan niyang tumulong sa kanya na magsalita noon ay tumahimik na ngayon. Hindi maiwasan ng mga matatalas na tao na mag-isip kung bakit walang nakahanap sa kanya matapos maghanap sa buong lugar, ngunit si Lucas ang nakahanap sa kanya. Nagkataon lang ba talaga o sinadya? Noong una, maaaring medyo nakiramay ang lahat sa kanya, pero ngayong naisip na nila ang insidente kanina, lahat sila ay nakaramdam ng hindi patas na pakiramdam para kay Luna. Sa isang banda, may isang taong matagal nang nananabik sa kasintahan ng iba, ngunit patuloy pa ring nagiging biktima, ginagamit pa ang mga alalahanin ng kanyang kaibigan para suruan si Luna at nawala nang walang pakialam sa lahat ng alalahanin ng kanyang mga kaibigan. Habang ang isa naman ay ginamit ang kanyang kakayahan para iligtas ang isang taong laging laban sa kanya at umakyat ng mag-isa matapos mahulog sa bangin. Sa sandaling iyon, sa wakas ay mas naunawaan na ng lahat si Luna. Hindi naman talaga siya ang mahinang maliit na kuneho, kay Lucas lang niya naipakita ang kanyang katangian. Tulad ng kung paano ipinakita ni Lucas ang kanyang malambot na pagkatao sa harap ni Luna. Matapos umakyat ni Luna, hindi na niya binanggit ang katotohanang itinulak siya ni Lucille. Hindi nang ahas si Lucille na magsalita dahil nakaramdam siya ng pagkakasala, lalo na't hindi niya tinulungan si Rebecca na makaalis sa sitwasyon. Kung hindi biglang nawala si Rebecca, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Salamat sa Diyos at hinayla siya ni Luna pabalik kanina, kung hindi, baka namatay na talaga siya. Nang maalala niya ang buong pangyayari, pakiramdam niya ay nanginginig siya dahil sa trauma. Malungkot na tumingin si Russell habang naglalakad papunta kay Lucas at Tigil na sinabi, Lucas, pasensya na. Bukod dito, hindi na niya alam kung ano pa ang sasabihin. Nakaramdam siya ng pagkakasala at sinisi ang sarili sa nangyari. Muntik na nga niya ilabas ang galit niya kay Luna kanina dahil sa pagkawala ni Rebecca. Mabuti na lang at maayos naman si Luna, kung hindi, hindi na niya makakaharap muli si Lucas. Total, siya naman ang nagsabi kay Lucas na kailangan niyang pumunta, at pinagbantaan pa siya nito ng kanilang pagkakaibigan.
Kabanata 479. Hindi alam ni Rebecca kung paano tiisin ang pressure ng lipunan hanggang sa makauwi siya. Kagabi, labis siyang nakaramdam ng matinding kalungkutan, kaya gusto niyang mapag-isa. Hindi rin niya alam kung bakit niya pinatay ang kanyang telepono para maghiganti kay Lucas. Sa isang madilim na sulok, habang pinagmamasdan niya ang lahat na naghahanap sa kanya ng may pag-aalala at sinisisi si Luna, ang kanyang dating mood na nasa bingit ng pagkawasak ay unti-unting nagbago. Nakapagplano na siya ng tamang oras para magpakita, para mahanap siya ni Lucas at gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para makipag-usap ng maayos kay Lucas. Sino ang mag-aakala na sa huli ay may mangyayaring aksidente at siya pa ang magiging pantirya ng mga batikos? Mula nang malaman niya ang pag-iral ng babaeng iyon, para bang isang virus ang umatake sa kanyang perpektong buhay. Naging magulo ang lahat at tuluyan itong umikot palabas ng kanyang kontrol. Hindi na niya kayang magpatuloy sa pagiging mabait o maawin. Pagkalipas ng isang gabi, sa wakas ay bahagya siyang kumalma. Hinanap niya ang kanyang ama at ipinaliwanag dito ang lahat. Ano, si Axel Coleman ba ay si Lucas? Nang marinig niya ang ulat ng kanyang anak, mukhang gulat na gulat din si Archie. Oo, si Lucas mismo ang nagsabi. Oo. Nang mapansin niya ang ekspresyon ng kanyang anak, halos mahulaan na ni Archie ang nangyari. Tinapik niya ang balikat nito. Ikaw ang napagkamalan at napaginitin. Naging pabaya rin ako sa bagay na ito. Hindi mo kasalanan, pa. Sino ang mag-aakala na gagawin ni Lucas ang ganoong bagay para sa babaeng iyon? Tila kinilabutan si Archie, pagkatapos ay inalon niya si Rebecca. Hindi mo kailangang mag-alala ng sobra, kahit gaano pa kalaki ang pagpapala ni Lucas sa babaeng iyon, kahit pa mapabuti niya ang katayuan nito sa lipunan, hindi niya kailanman mababago ang pinagmulan nito. Papa, may itinatago bang sikreto tungkol sa pinagmulan ni Luna? Tanong ni Rebecca na may pag-aalala. Pagbalik ko mula sa handaan ng kaarawan, sinadya ko talagang mag-imbestiga. Anak siya ni Maximo Windsor, na wala namang malaking isyo. Nanatili ang babaeng ito sa nayon hanggang sa siya ay mag-18, at pinalaki ng isang ignorante na ginang sa nayon. Matapos siyang ibalik sa pamilyang Windsor, marami siyang ginawang katawa-tawa, kaya ikinahiya siya ng kanyang mga tunay na magulang. Mas pinili pa nila ang ampon nilang anak na si Snow Windsor kaysa sa kanya, dahil masyado siyang mababa at kaiya-hiya para iharap sa publiko. Sabi ni Archie nang may paghamak. Pero paulit-ulit na nagkamali tayo dahil sa babaeng ito, kaya hindi natin pwedeng basta-basta na lang ipagwalang bahala ang mga bagay-bagay. Kailangan natin siyang tuluyang lipulin bago magtagumpay ang babaeng ito. Pero, sobra-sobra na ang paghanga ni Lucas sa kanya nitong mga nakaraang araw. Tinapik ni Archie ang balikat ng kanyang anak. Habang mas minamahal siya ni Lucas ngayon, lalo siyang kamuhian ni na Lawrence at Cassandra. Kapag nangyari iyon, pagtitibayin natin ang ating mga pagsisikap, kaya kahit si Lucas ay hindi siya mapoprotektahan. Becky, hindi kita hahayaang magdusa ng walang dahilan. Sa pagkakataong ito, hindi ko lang siya gustong sirain, gusto ko rin siyang tuluyang bumagsak. Sa pasukan ng Platinum Palace. Luna, hingal na sabi ni Lucille habang tumatakbo palapit sa kanya. Ano iyon? Lumingon si Luna at tumingin sa babae. Maaari ba tayong mag-usap ng personal? Tumingin si Lucille kay Lucas na nasa tabi niya. Dahil sa takot, hindi niya maiwasang manliit ng kaunti. Mag-usap ng personal. Pasensya na, medyo mahirap siguro yan. Sabi ni Luna habang itinataas ang isang kamay. Ang kanyang maputi at magandang palso ay nakabalot ng kurbata, at ang kabilang dulo ng kurbata ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Lucas. Magaling, ngayon ay talagang nakatali na siya sa baywang nito. Hindi nakapagsalita si Lucille. Lumipas ang isang sandali ng nakakahiyang katahimikan. Nagngingit-ngit si Lucille, pumikit, at naglakas loob na sabihin sa harap ni Lucas, Miss Windsor, salamat sa pagliligtas mo sa akin. Pasensya na rin, bago ito, sa bundok, hindi ko sinasadyang itulak ka palayo sa akin. Hindi ko talaga alam na sinusubukan mo pala akong iligtas. Pasensya na. Pasensya na talaga. Kahit si Lucas ay alam na hindi ganoon ka-simple ang mga bagay-bagay. Dahil sa liksi ni Luna, tinulungan lang niya si Lucille, kaya hindi sana ito nahulog at pagkatapos niyang marinig ito, agad na nanlamig ang ekspresyon ng mukha nito. Si Lucille ay isa lamang dalagang hindi kayang tiisin ang pressure ni Lucas. Nanginginig ang buong katawan niya. Sa sobrang takot niya ay parang hihimatayin siya anumang oras. Ipinahiwatig ni Luna kay Lucas na siya mismo ang mag-aayos sa bagay na ito, pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang palso na may benda at tumingin kay Lucille, habang tumatawa ng mapanglo, hehe, maliit na babae, muntik mo na akong mapatay. Sasabihin mo lang na hindi mo sinasadya at humihingi ka ng tawad, sa tingin mo ba ay sapat na iyon? Kung may silbi ang paghingi mo ng tawad, para saan pa ang mga pulis? Kinakagat ni Lucille ang ibabang labi dahil sa kaba at mukhang malungkot. Handa akong tanggapin ang lahat ng kahihinatnan. Hinaplos ni Luna ang kanyang baba habang nagmumuni-muni. Handa ka bang tanggapin ang lahat ng kahihinatnan? Ikaw mismo ang nagsabi. Oo, gagawin ko, kahit patayin mo ako o kaya'y hiwain ang laman ko ayon sa gusto mo. Kahit na nanigas si Lucille at ipinakita na nag-aatubiling ialok ang sarili para saktan o patayin, malinaw na inilantad ng kanyang nanginginig na katawan ang kanyang takot. Sa sandaling iyon, maraming nakakatakot na imahinasyon ang sumagi sa isipan ni Lucille. Siguradong hindi ako basta-basta bibitawan ng babaeng ito.
Habang nanginginig sa kawalan ng pag-asa, tumingin si Lucille sa kanyang pinsan upang magmakaawa, ngunit sinalubong siya ng mga matang mas nakakatakot pa kaysa kay Luna. Sige, susuko na lang ako sa kamatayan. Mas mabuti pang mamatay sa kamay ng babaeng ito kaysa sa kamay ng pinsan. Basta, sabihin mo lang. Ano ang gusto mong gawin ko? Hinigpitin ni Lucille ang kanyang mga kamao at nagtanong. Nagkunwari si Luna na nag-iingat, pinag-isipan ito ng ilang sandali bago niya tiningnan si Lucille at mahinang sinabi, tawagin mo akong cousin-in-law. Ano, nawala ng ekspresyon ang mukha ni Lucille habang nakatayo roon na naguguluhan sa kanyang narinig. Sandali siyang natigilan bago niya ito naisip. Iyon ba ang kahilingan ni Luna? Iyon lang. Tumaas ang kilay ni Luna habang pinipilit, hindi ba't sinabi mong pwede kitang patayin o hiwain ang laman mo ayon sa gusto ko? Anong problema? Pinagsisisihan mo na ba? Matapos ibuhos ang kanyang emosyon sa isang roller coaster ride, mas lalong nanginig ang buong katawan ni Lucille at hindi napigilan ng kanyang mga luha ang pagtulo habang yumuko siya. Umiyak siya habang sinasabi sa nanginginig na boses, cousin-in-law. Nang marinig niya ito, sa wakas ay tumango si Luna sa kasiyahan. Sige, matatapos din ang isyong ito. Salamat sa iyo, nagkaroon ako ng isang nakakatuwang araw at napakasaya nito. Pagkatapos ay hinailan ni Luna palayo ang nakakatakot na si Lucas. Nakakatuwa, napakasaya. Parehong hindi nakaimik sina Lucille at Lucas. Pagpasok nila sa sala, napagdesisyonan ni Luna na manguna at itinulak niya si Lucas papunta sa sofa para halikan. Natural na nahulaan ni Lucas ang malikot niyang iniisip, kaya hinawakan niya ang balingkinitan niyang baywang at hinalikan siya ng mahigpit. Maya-maya pa, idinikit ni Lucas ang kanyang mga labi sa bahagyang namamagang mga labi ng dalaga. Nakakatuwa, masaya ba, Ham? Biglang parang maiiyak si Luna. Binabanggit mo pa rin yan. Akala niya ay pansamantalang malulutas ng kanyang mga aksyon ang panganib. Kabanata 500. Nakatitig sa kanya si Lucas ng may madilim na ekspresyon. Ano ang kinalaman ng buhay ng ibang tao sa iyo? Tumikim si Luna. Hoy, pinsan mo yan. Hindi maganda para sa iyo ang sabihin yan. Kahit ako pa yan, ayokong gawin mo ang mga ganyang bagay. Wala lang yan. Sinubukan ko na ang mga bagay na mas mapanganib pa rito noon. Maliit na kaso lang ang nangyari ngayon. Hindi ako gagawa ng mga bagay na hindi ako sigurado. Nagpaliwanag na siya hanggang sa matuyo ang kanyang bibig, ngunit nanatiling matigas si Lucas na parang pamalo. Hindi napigilan ni Luna ang mapaiyak sa loob-loob niya. Nakuha na niya ang kalamangan at nahikayat si Lucille na humingi ng tawad, ngunit ngayon ay siya na ang mapapahamak. Nagpatuloy si Luna sa paghaplos ng kanyang kamay sa dibdib ng lalaki at malambing na sinabi, huwag kang magalit, ha? Sa susunod, magiging maayos na ako at mananatili sa tabi mo. Hindi ako basta-basta tatakbo. Ipinakita ni Lucas na wala siyang tiwala sa kanya. Pakiramdam ni Luna ay hindi sapat ang bigat ng mga sinabi niya, kaya bumulong siya, kung gayon, ano ang magagawa ko para mapagaan ang loob mo? Tiningnan siya ni Lucas ng may nandidilim na mga mata, walang sinasabi. Nagliwanag ang mga mata ni Luna. Bigla siyang may naisip, Ham, huwag kang magalit, ha? Habi. Hindi nakaimik si Lucas. Panalo ka. Lumipas ang kalahating buwan mula nang mangyari ang insidenteng iyon. Simula noon, labis na naapektuhan ang buhay ni Luna. Ang pinakamasama ay ang nakakabaliw at pabago-bagong estilo ng safety education ng Great Demon King. Ang isa pang bagay ay punong-puno na ang kanyang apartment hanggang wala na siyang puwang na pagtayuan. Puno ito ng lahat ng klase ng hamper, mamahaling damit, makeup, at mga ganoong bagay. Mayroon pang ang isang pares ng nunchako, isang malambot na espada. At iba pang mga kakaibang gamit gaya ng baril at kutsilyo. Ang mga hamper na may tonics ay ipinadala ni na Russell at Rebecca habang ang mga damit at makeup ay ipinadala ni Lucille. Ang mga nunchak, espada, at kutsilyo naman ay ibinigay ni na Third at Fourth. Alam niya kung bakit karamihan sa kanila ay nagpadala sa kanya ng mga bagay na iyon, ngunit talagang naguguluhan siya tungkol kina Third at Fourth. Bakit biglang sinusubukan ng dalawang ito na makuha ang pabor niya? Ding dong, narinig ang tunog ng doorbell. Binuksan ni Luna ang pinto at napansin niya ulit sina Third at Fourth sa pinto. May hawak na longganisa at pinausukang gansa ang dalawang matangkad at malalakas na lalaki. Lady Boss, specialty ito ng aming bayan, subukan mo. Masigasig at maingat na mga salita ni Fourth. Patuloy niya itong tinatawag na Lady Boss, at ang kanyang saloobin ay ibang-iba sa unang kayabangan na ipinakita niya noong nakaraan. Sumagot si Third, Lady Boss, subukan mo. Kung magugustuhan mo, magdadala kami ng mas marami pa para sa iyo sa susunod. Antong hininga si Luna at Sam andal sa pinto. Kayong dalawa, pakiusap, maging diretso lang kayo. Huwag na kayong magpaligoy-ligoy. Mga senior leader pa rin ba kayo? Nagtinginan sina Third at Fourth, pagkatapos ay nagpas siyang maging prangka matapos ang ilang pagmumuni-muni. Nagsimula si Fourth, Lady Boss, maaari mo bang hayaan kaming magkapatid na protektahan ka? Tinaas ni Luna ang isang kilay. Protektahan mo ako, sigurado ka ba? Nang maalala nila ang katapangan ng Lady Boss, tahimik na pinunasan ni Fourth ang mga butil ng pawis sa kanyang noo. Lady Boss, alam kong hindi maihahambing ang aming husay sa pagbaril sa iyo, ngunit sa usapin ng liksi, kahit na maaaring hindi kami ang pinakamagaling. Dalawa pa rin kami sa mga nangunguna sa aming grupo. Natapos ko na ang pag-shoot ng palabas ko, sabi ni Luna. Mabilis na sumagot si Third, tama,
Dahil tapos ka na sa shooting, kakailanganin mo kami. Lady Boss, kapag sikat ka at lagi kang napapalibutan ng mga tagahanga at reporter mo kapag lumalabas ka, siguradong kailangan mo ng mga bodyguard. Kapag nangyari iyon, pwede mo bang kausapin ang boss? At kunin kaming dalawa. Kumunot ang noo ni Luna. Ang mga to, kailan pa sila natutong magkulay kayo manggi ang ilong? Kung gayon, mag-usap tayo ulit kapag sikat na ako. Casual na sabi ni Luna. Ibig sabihin ba nito, may pagkakataon sila? Nagkatinginan muli sina third at fourth, biglang nakaramdam ng matinding emosyon. Pareho silang sumang-ayon, Lady Boss, siguradong sisikat ka. Hindi nakapagsalita si Luna. Maraming salamat sa tiwala ninyo sa akin. Sa Glory World Entertainment, sa opisina ni Judy. Binabati kita sa pagtatapos ng shoot. Nagtrabaho ka ng husto. Hindi naman mahirap, ito na siguro ang isa sa pinakamasayang shooting na naranasan ko. Seryosong sabi ni Luna, habang ang mukha niya ay namumula sa mga magagandang alaala sa isip niya. Total, nakaarte naman siya sa Great Demon King. Gayunpaman, syempre, dapat siyang mag-ingat at huwag magpakita ng labis na kaligayahan. Tiningnan siya ni Judy nang may pag-aalala sa mga mata. Napansin ito ni Luna at mabilis na nagtanong, anong problema, Miss Judy? Nag-isip-isip si Judy at nagpas siyang maging prangka. Luna, tatanungin kita, anong nangyayari sa inyo ni Axel Coleman? Kumurap si Luna, mukhang kalmado naman siya sa labas pero parang may bumuhos na unos sa puso niya. Sus Mariosep, nalaman kaya ito ni Miss Judy? Ah, Miss Judy, bakit mo naman natanong? Maingat na tanong ni Luna. Pakiramdam ko ay may kakaiba sa inyong dalawa. May gusto ka ba kay Axel? Sinubukan ni Judy na magtanong. Noong nagsushot si Luna, palagi ring pumupunta si Judy para samahan siya, kaya hindi maiiwasang mapansin niya na may kakaiba. Malinaw na wala siyang konkretong ebidensya kung hindi niya ito matatanggap ngayon. Gamit lamang ang pang-anim na pandama ng isang babae, masasabi niyang kakaiba talaga ang tingin ni Luna kay Axel. Bahagya na hinimas ni Luna ang kanyang dibdib at buti na lang at naisip niya sa sarili na ligtas pa rin ang kanyang sikreto. Bumalik sa pagiging kalmado ang kanyang ekspresyon nang sabihin niya, nako, good vibes lang talaga. Gusto ko ang mga taong mukhang malamig at tahimik. Parang may ganang mangasar sa kanila. Base sa tono ni Luna, parang wala siyang kinalaman kay Axel, kaya tumigil na sa pag-aalala si Judy at sinabi sa kanya ng may sama ng loob, mag-ingat ka pa rin. Kung paano mo tingnan si Axel, masyado lang, halata. Umubo si Luna, naiintindihan ko, mag-iingat ako. Narito ang isang slot ng variety show sa telebisyon na tinanggap ko para sa iyo. Tingnan mo. Aabutin pa ng 1 o 2 buwan bago ipalabas ang iyong palabas sa mga sinehan, kaya ngayon ang pinakaangkop na oras para sa mga variety show dahil kung hindi, makakalimutan ka ng mga manunood kung kulang ka sa exposure, sabi ni Judy. Oh, tingnan ko. Kinuha ni Luna ang information sheet ni Judy at binasa ito ng mabilis. Ilang beses pa lang siyang nakasali sa mga variety show na may mga panayam at wala siyang gaanong karanasan sa ibang uri ng variety show. Nang buksan niya ang unang pahina at makita ang pangalan ng variety show, mas lalong naging interesado si Luna. Cute baby pair up, parang ang ganda ng pamagat mismo. Maikling ipinaliwanag ni Judy, isang outdoor parent-child reality television show ito. Ang content creator ng programa ang magpapareha sa mga sikat na personalidad upang maranasan nila kung ano ang maging magulang, sa unang pagkakataon, kasama ang isang cute na bata na hindi nila kilala. Ipapakita rito ang buhay ng magulang at bata. Ang pangunahing atraksyon ay ang ipakita ang ibang panig ng mga young idols, pagkatapos nilang maalis sa kanilang mga halo ng buhay bilang mga kilalang tao. Tumanggo si Luna. Ganito pala ang klase ng palabas. Naiintindihan ko, bago ito, sikat na sikat ang mga palabas na ito. Ginawa nila ang bersyon ng ama, kaya ngayon ay ginagawa nila ang pagpapares ng ina, gumagaling na ang mga istasyon ng telebisyon na ito sa mga laro. Sa pagkakataong ito, personal kang tinawagan ng direktor ng istasyon ng telebisyon para imbitahan kang maging isang espesyal na panauhin sa isang episode, sabi ni Judy. Wow, ang taas ng tingin sa akin ng direktor. Tuwang-tuwa si Luna. Kasi mukhang ikaw ang magiging pinakamahina sa pagtanggap sa papel ng isang ina. Agad na natulala si Luna. Anong batayan? Bakit hindi ako magiging mabuting ina? Dahil sa imahe mo, simpleng sabi ni Judy. Nabulunan si Luna at galit na sinabi, isa itong diskriminasyon. Ang pinakamahalagang bagay sa mga palabas sa telebisyon na may totoong buhay ay ang mga tunggalian. Dahil sa mga tunggalian, tumaas ng husto ang rating ng mga manunood. Sa pamamagitan ng pagpili ng isang bata, napakaganda, maayos ang pananamit, at hindi marunong mag-alaga ng mga bata. Mapapahanga ng mga manunood ang kanyang pagganap.